Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Hans Magdurulang ng Minor Basilica at National Shrine of the Black Nazarene dito sa Quiapo, Manila. Samahan niyo po ako sa ating pagninilay sa Ebanghelyo ngayong unang linggo sa panahon ng Kwaresma. Mula sa Ebanghelyo ni San Marcos. Mga kapatid, tayo po ay pumapasok na o nakapasok na sa panahon na ito na kung saan paghahandaan natin hindi po ang paghihirap at kamatayan ng Panginoon. Ang 40 araw o Kwaresma ay ang ating paghahanda upang maging karapat-dapat tayong makihati sa paparating na pagdiriwang natin ng muling pagkabuhay at tagumpay ng ating Panginoon. Yun nga lang, kailangan nating daanan muna ang dinaanan ng ating Panginoon, ang daan ng krus. Kaya nga ho, sinimulan natin ang Kwaresma noong Miyerkules ng Abo. Aba, nagkataon, Valentine's Day pa, February 14. Kaya nga noong Miyerkules ng Abo, sabi ko sa aking mga parokyano, hindi lang kayo kukrusan, kayo rin ay pupusuan. Tandaan natin, pag-ibig ang dahilan kung bakit may Kristong nag-alay ng buhay sa krus. Kaya napakagandang panimula ng Kwaresma na ito. Para bang sa ating Ebanghelyo ngayon, si Kristo ay pumasok sa disyerto upang doon ay tuksuhin ng demonyo. Sabi dito, He was among wild beasts, and He was tempted in the desert. But, do not forget, the angels ministered to Him. Hindi lang mga tukso o demonyo ang nandoon kasama ni Kristo sa disyerto, abay ang mga anghel ng Diyos ay nandoon din upang paglingkuran siya. Kaya nga ho, kapag tayo po ay dumadaan sa matinding pagsubok sapagkat katulad ni Kristo, sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Kapag tayo po ay nakakaranas ng panguhusga, kapag tayo po ay nakakarinig ng hindi tama at totoo sa ating kapwa, kapag may ginagawang mali, paninira ang ating kapwa dahil pinili mong sundin ang kalooban ng Diyos, huwag mong kalilimutan ang Ebanghelyong ito. Marami mang tao sa paligid mo ang sisira sa iyo, ang susubok sa iyo, huwag mong kalilimutan, hindi rin mauubusan ang Diyos ng mga tama at mabuting tao na tutulong sa iyo, na makakasama mo. Let God be in control. Siguro sabi ni Kristo, bakit naman dito pa ako padadala? Marami tayong mga ganong tagpo sa buhay natin. Mga pagkakataon na para bang pinahihina tayo, na para bang tinutokso tayo, pinipigilan tayo. Sana katulad ng pagpasok ni Kristo sa disyerto, dalhin natin sa bawat pagpasok natin sa mga pagsubok sa buhay natin, dalhin natin ang isang katuparan ng pangako. Kaya nga sabi sa ating Ebanghelyo ngayon, this is the time of fulfillment. Imbis na tignan ni Kristo ito, imbis na siya ay tumingin sa paparating na kamatayan, ang mas nagahari kay Kristo ay ang katuparan ng plano at pangako ng Diyos para sa tao. Tunay nga, nang hihintayin natin ay hindi lang ang Good Friday, kundi ang Easter Sunday, na kung saan ang awit natin, this is the day that the Lord has made. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon para sa akin. Mga kapatid, sa linggong ito, simulan natin ang Kwaresma, punong-puno ng pag-asa, na tayo ay muling kakaawaan, patatawarin, at ililigtas ng Panginoon kung meron tayong tapat na pagsisisi at pagbabalik loob. Araw-araw, mabuhay tayo ng may pag-asa. Every day will always be the day
that the Lord has made for you. Ako po muli si Father Hans Magdurulang ng Minor Basilica and National Shrine of the Black Nazarene dito sa Quiapo, Manila. God bless you.